like a Hellcat. Nandito tayo sa libingan ng mga bayani for the celebration ng 157th birth anniversary ni Gat Andres Bonifacio. Ladies and gentlemen, we will be having our replaying by the guest of honor and speaker, to be accompanied by the past masters, the present worshipful master, mga kababayan, ang watawat sa ating harapan ay isang watawat ng ating bansa, ang Pilipinas. Kumakatawan ito sa isang bayang nagkakaisa, na sa bawat limaymay ay may angkop na hugis na kahulugan. Isang pang-geograpikong sakop ng mga lupain ng walang kabawasan. Isang republika, demokratiko, malaya sa kasarinlan. Ito ay isang sagisag ng ating pambansang kalayaan na nagsasalarawan ng lahat ng kaakit-akit at dinadakila sa buhay ng Pilipino. Inubog ng natipulong kamay ng panahon at binigyang buhay ng isang mapagmahal sa kalayaan ng mga mamamayan. At tinakay nito ng mapagpalang diwa sa luklukan ng mga bansa. Naging pamalagi at palatandaan ito ng ating mga pagmamana at ang buhay na sabisan ng ating mga karapatan ng tayo ay sila. Ang kaluluwa nito'y mabubuhay hanggang sa wakas ng panahon. At ang kanyang matatayang kaalikan at matatapos lamang sa pagmamangalahin ng mga magpayo ng dalang. Ang araw ay nangangahulugan ng kawalang hanggang buhay ng ating bansa at sagisag ng palagiang liwanag na buwapatubay sa kapalaran ng ating lahat. Ang walong sirain ay kumakatawan sa unang mga lalawigang nagkasama-sama upang ipagtanggol ang ating bayan sa mga tayuang mananakot. Tinutukoy ng tatlong mga bituin ng tatlong mga malalaking pulo: Luzon, Visayas at Mindanao, na inihantong sa atin ng kalikasan ayon sa kalooban ng buong may kapal. Ang puting katsulok ay nagsasaad ng ating mapayapa at magiliw na hangarin, gayon din ang kawagasan ng karapatan sa kapatan ng ating mga gawain. Ang bughang kalawakan ay nagpapakilala ng ating marunong sa pagsigit sa ating inang bayan. At ang malapad na ating pula ay nagpapahayag ng ating walang hukay na kakayahan na nagpapanatili sa atin bilang isang bahagi sa kalawakan ng kalangitan. Sa kabuuan ng tatsulok, ang araw at ang tatlong mga bituin ng buko ng ating watawat ay maliwanag na mga sagisag ng pagkakapatiran ng tao sa ilalim ng pagiging ama ng Diyos. Tulad ng pinangarap ng ating mga ninuno, naway kumailan lang ito sa ibabaw ng lupain ng mga maliligayang mga mamamayan sa
ating watawat, umawagayway, isang sagisag ng pambihirang ganda at makabayang kahulugan. Ang palagiang ulirang pananglaw ng ating mga mamamayan sa isang mapayapa, may kasarinlan at malayang pamumuhay. Magpugay tayo dito, sapagkat ito ang kabuong ganap na kaligayahan ng ating mga ninuno sa panahon ng siglo ng daan. Agkan natin ito, sapagkat ito ang watawat ng magigiting na anak ng ating sinangahas Sulaiman at Gabriela Silang. Damhin natin ito sa ating dibdib, sapagkat ito ang watawat ng minumutya ng ating Pilipinas. Ingatan natin ito sa ating mga puso, sapagkat ito ang palatandaan ng ating mga kapatid na nagbuhis ng buhay para sa kapakanan ng ating bayan. Mahalin natin ito, sapagkat ito ang walang kasing halagang alaalang mananatili magpakailanman sa lahat ng magiging kakayuan natin sa buhay. Igalang natin ito ng buhay, sapagkat ito ang nabubuhay na katauhan ng diwa ng lupang natin sinilayan. Ituhuin natin ito, sapagkat ito ang banal na tibabang na siyang pinagtakip sa duguan at luray-luray na katawan ng ating mga kawal na nangamatay. Pala, iyari ito sa may kapal, sapagkat ito ang bunga ng mga pagpapakasama ng ating mga bayan ng mayapan. Ang pagtiwala sa makapangyarihan Diyos sa mga tao sa tarungan, upang ito mapalagin sa ating mga anak, sa ating lanak pa ng ating mga anak. Ang mga nangamatay sa kapakanan ito sana ay hindi nangamatay ay walang kabuluhan. Nating kailangan mga tayo ng Republika, mga iban at lusang kailangan sa inalaan ng mga tanong. At maging sa makabagong panahon, ay patuloy ng pagtutulog, mga pagtanong, seguridad, kahirapan. Kaya ang pananakot sa ilan ng kapuluan at maging uri ng Pilipino sa katawuran. Umungad nawa ang isang mabiyayang araw sa iyong tayo. Kamo ng upan ang isang dalamo, umungad na usaya ng ating sanlitan. Umuusay namin itakasa ng sakal sa lahat ng layas dito. Magsasanggalang ang Republika sa magtatak ng lumugig, kalahiman at dayuhan. Bansang Pilipinas, sa iyong kandungan, kami ay mamamatay. Mga kapatid, mga kababayan, ang kandungan ng ating langit, ang isag ng ating lupang tinuluan, ang bantalog ng Pilipinas,
Rodrigo D. Bonifacio, retired Judge Andres Bonifacio's relative from Lodge Perla del Oriente, number 1034, Scottish Constitution. Ladies and gentlemen, let us all welcome Brother Police Colonel Rodrigo D. Bonifacio. Mangyaring magsiupo po tayong lahat. Isang mapagpalayang umaga sa ating lahat, mga kapatid na naririto at sa ating mga panauhin at nakikiisa sa pagdiriwang ng 157 taon ng kapanganakan ng ating kapatid na Supremo at pinuno ng Katipunan na si Gatuno Andres de Castro Bonifacio. Ang pagkakatatag at pamumuno niya sa kataas-taasan, kagalang-galangan katipunan ng mga anak ng bayan o KKK noong taong 1872 ay naglalayong magaklas laban sa pananakop ng mga dayuhang Kastila ay isang marangal na halimbawa ng kabayanihan. Kabayanihan na nangangahulugan ng paglabas sa komportableng kinalalagyan upang harapin ang hamon sa buhay na kaakibat ay sakripisyo. Kasama ang pag-aalay ng sariling talino, lakas, kakayahan, panahon, o maging ang pag-aalay ng sariling buhay. Marapat lamang nabigyan ng mataas na pagpapahalaga at pagpaparangal ang isang bayaning tulad ng kapatid na Andres Bonifacio. At sa pagkakataong ito ay buong galak at pagmamalaki kong ipinahayag ang kanyang makulay na talambuhay. Ipinanganak ang ating kapatid bilang si Andres Bonifacio E. de Castro noong ika-30 ng Nobyembre taong 1863. Ito ay sa Tondo, lungsod ng Maynila. Panganay sa 6 na magkakapatid, nakakabit na sa batang Andres ang kapanagutan at pagsisikap para sa ikabubuti ng pamilya. Sa kasawiang palad, maagang naulila ang kapatid na Andres Bonifacio sa murang edad. Siya ay tumayong magulang sa kanyang mga nakababatang kapatid. Maaga niyang nabatid na ang kanyang buhay ay nararapat ilaan hindi para lamang sa sarili, kundi para sa kapaki-pakinabang na tungkulin. Itinaguyod niya ang kanyang mga kapatid sa pagsubok ng samot-samot saring gawain. Taliwas sa mga kwento na ang kapatid na Andres ay galing sa naghihikaus na uri ng pamilya o yung tinatawag nila noon na Indio. Ang ating kapatid ay nabibilang sa gitnang klase o uri ng pamilya na kung tawagin ay second class. Ang kanyang ina ay si Catalina de Castro, kalahating Espanyola at Pilipinong may lahing Chino. Ang kanyang ama naman ay si Santiago Bonifacio, kilalang mananahi sa kanilang lugar at naglilingkod bilang Teniente Mayor ng Tondo, lungsod ng Maynila. Kahit na hindi pa nakaabot sa mataas na antas ng pag-aaral, ang kapatid na Andres Bonifacio ay matatas naman itong magsulat at magbasa. Ito ay dahil sa kanyang ama na isang tutor. Ito ang nagtuturo sa kanya. Sinabi pa ng historia na si Ambet Ocampo na naging paboritong basahin ng kapatid na Andres Bonifacio ang French Revolution, ang Biblia, o maging ang aklat ni Victor Hugo na pinamagatang Les Miserables. Kaya ayon sa mga historians o yung mga nag-aaral ng kasaysayan na walang katotohanan na hindi marunong magbasa o sumulat ang ating kapatid na Andres Bonifacio. Si kapatid na Andres ay nagbinata at naging aktor sa teatro. Ang isa sa madalas niyang gampanan ay ang karakter ni Bernardo Carpio. Isa itong fiksyonal na karakter na tila baga ay si Malakas. Marahil
ay isa sa dahilan at marami ang nag-aakala na si kapatid na Andres Bonifacio ay isang Indio, ay dahil siya ay nagtatrabaho bilang isang bodegero sa isang kumpanya na pagmamay-ari ng isang Aleman. Ngunit hindi bilang tagabuhat o kargador. Sa halip, ang trabaho ng ating kapatid ay pamahalaan ang kumpanyang ito. Ang paboritong pagkain ng ating Supremo, ayon sa historia na si Milagros S. Enriquez, ay ang niritsong manok na saha. Ang lutong ito ay ginawa sa pamamagitan ng pagbabalot sa manok gamit ang dahon ng saging, pati na ang sampalok sa kana, at bago ito ay iihawin. Ang kanyang may bahay na si Gregoria de Jesus ay mas bata sa Supremo ng 12 taon. Ang ilan sa mga sikat na pagkain noong panahon ng Supremo ay ang nilasing na mangga, tinadtad na bulig at ang pindang na kalabaw. Sa pagtatag ng katipunan, kinilala ang kapatid na Andres Bonifacio bilang ama ng revolusyon ng ating bansa. Sa katipunan, Supremo ang kanyang naging titulo at di naglaon ay itinatag niya ang pamahalaang mapaghimagsik, ay tinawag siyang Pangulo ng Haring Bayan Katagalugan. Tagalog ang turing ni Bonifacio sa ating lahat, na ang ibig sabihin, sino mang taong nakatira malapit sa ilog, Bisaya man, Kapampangan, Iloco, Bicol o Tausug, ay tatawaging Tagalog. Ito ay makikita sa mga dokumento ng katipunan na nasa pag-iingat ng Arkibo General Militar de Madrid. Taliwas sa paniniwala ng lahat na ang Katipunero ay isang Indio, na ang mga Katipunero ay mga Indio, katulad din ng paniniwala na ang Supremo ay galing sa mahirap na angkan. Nadiskubre ng historian na Briton na si Jim Richardson na sa 200 Katipunero ay iisa lamang ang totoong Indio o yung nanggaling sa mahirap na angkan. Natuklasan din ni Richardson na halos 70% ng mga Katipunero ay nabibilang sa mga tinatawag na white-collar job o uri ng manggagawa na naitatak sa atin nang unang ihayag ng Supremo ang pagpunit ng sedula sa Pugadlawin na nakilala naman sa katawagang Cry of Balintawak. Ngunit hindi yaon ang unang pagpapahayag ng Supremo ng kagustuhan ng paglaya mula sa dayuhan. 1 taon na ang nakalipas bago pa ang Pugadlawin ay unang naihayag ng kapatid na Andres ang kanyang pagnanais na kumuwala sa mga dayuhan. Ito ay kanyang ginawa sa isang kuweba noong kanyang panahon ng panunungkulan bilang Supremo, at meron din silang tinatawag na SONA, katulad din ng ating mga Pangulo sa ngayon. Sila ay may State of the Nation address kung saan ay inilalahad nila ang kanilang mga nagawa at ang mga plano sa kanilang pamumuno. Ito ang tinatawag nilang SOCA o State of the Katipunan Address. Ang SOCA ng Supremo ay naganap noong ika-22 ng Marso taong 1897. Minsan na ring nagdamit babae ang Supremo. Ito ay upang makatakas sa mga Kastilang humahabol sa kanya. Ibinigay nito sa kanyang kaibigan ang kanyang sandata, at taliwas sa mga inaakala na ang Supremo ay lumalaban gamit ang gulok. Ang Supremo ay gumagamit ng baril bilang armas. Ayon sa historian at sa kanilang mga dokumento, isa sa magandang halimbawa dito nang tangkain ng patayin ng Supremo si Daniel Tirona sa Convention de Tejeros de Malabon. At sa katotohanan,
Ang lahat ng matataas na opisyal ng Katipunan ay ilang beses na nabanggit sa kanilang dokumento ang paggamit ng baril bilang armas. Kung napapanood o napanood ninyo ang General Luna na kahit sa kahuli-hulihang sandali ng buhay ng Generalismo Emilio Aguinaldo ay itinatanggi pa rin nito ang pagkakasangkot sa pag-uutos at pagpatay sa general. Inamin naman nito na siya ang nagpapatay kay Gat Andres Bonifacio. Ang pag-amin ng generalismo ay naganap noong 22 ng Marso taong 1948. Ito ay isang araw bago ang kanyang kaarawan. Inilabas nito ang sulat na siya ang nag-utos upang ipapatay ang Supremo, kasama ang kapatid nito na si Procopio. Ang sulat na ito ay napatunayan at na-authenticate ni Teodoro Agoncillo. Ito rin ay nailathala sa kanyang aklat na pinamagatang Revolt of the Masses. Nang maakusahan ng pagtataksil sa bayan, ay ipinapatay ang Supremo, maging ang kapatid nitong si Procopio. Ito ay naganap noong 10 ng Mayo, taong 1877. Ang grupo na nagsagawa nito ay pinangungunahan ni Lazaro Macapagal. Dinala ng grupo ni Macapagal ang magkapatid na Bonifacio sa masukal na lugar ng Maragondon, Cavite. Ayon sa unang kwento at kaalaman na sa atin ay pinasa, ay pinagbabaril ang magkakapatid hanggang sa ang mga ito ay mapatay. At ayon naman sa bagong dokumento na nadiskubre ng mga historian, ito ay ayon mismo kay General Guillermo Masangkay, isa sa mga tauhan ni Komandante Macapagal, na tanging si Procopio lamang ang binaril, habang ang Supremo naman ay kinitil ang buhay sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtaga gamit ang gulok. Nakakalungkot lamang isipin na ang itinuring na haligi ng kasarinlan na walang ibang ginawa kundi paglaban ang kalayaan ng ating bansa ay pinatay ng kapwa Pilipino. Nagwakas ang masidhing talambuhay ng Supremo sa edad na 34. Sa paniwalang ang pagiging Pilipino ay may kalakip na pagtatamasa ng kalayaan, katarungan at karangalan. Inialay ng Supremo ang kanyang buhay sa bayan. Noong taong 1918 ay sinasabing hinukay sa Maragondon ang nasabing labi ng Supremo. Ang bungo ng kalansay ay nagtaglay na tila pagkabasag. Ito ay sumusuporta sa sinabi ni General Masangkay. Ang Supremo ay isa sa haligi ng ating kasarinlan, kaya marapat lamang na siya ay bigyan natin ng parangal. Kung hindi dahil sa magigiting na Pilipinong kagaya niya, ay hindi sana natin makakamtan ang pinakakaasam-asam na kasarinlan. Huwag nating tuldukan ang talambuhay ng Supremo. Ipagpatuloy natin ang himagsikang kanyang sinimulan. Sagutin ang hamon ng panahon. Ipaglaban ang katarungan, katwiran at kalayaan na may tapang at kaligtasan tungo sa malayang lipunan. Viva la Independencia Pilipina! Maraming salamat po.
From west to east we journey in search of the ancient word. Although the way be thorny, our free will and full accord. Great architect of heaven, thy temple we built with hands. The labor of the brethren fulfill all thy wondrous plans. O hail, grand lodge of masons, most worshipful is thy way. O'er all the four horizons, thy mandate is so early. O hail, grand lodge of masons, most worshipful is thy grace. Our working tools and aprons are signs of thy warm embrace. O hail, grand lodge of masons, most worshipful is thy state. All men of God and reasons will not pass thy pearly gate. O hail, grand lodge of masons, most worshipful is thy name. Like jewels thy tooth emblazons, in history's coat of fame. O hail, O hail. Thank you very much. That concludes our program for the day. May we invite all brethren to proceed to the Bulwagan for our fraternal breakfast.